Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nakapanlulumong balita. Umabot na sa 9 na dolphin ang namatang patay sa iba't ibang lugar sa Negros Oriental. Ano kaya kinamatay ng mga kawawang dolphin? Inanod ng pangamba mga residente ng Tanhay City, Negros Oriental nang nitong weekend. Tatlong walang buhay na spinner dolphin ang nadiskubre sa mangrove area ng Barangay Manipis. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nasa advanced stage of decomposition na ang mga ito na nakita. Ang kinababahala ngayon ng lokal na pamahalaan, hindi itong unang insidente na may namatang mga patay na dolphin sa probinsya sa taong ito. January 25, nang unang napaulat na nasa 10 pantropical spotted dolphin ang nakitang palangoy-langoy sa mababaw na parte ng baybayin ng Barangay Luca sa bayan ng Tanhay. Sinubukan pa itong saklolokan ng mga residente at lokal na pamahalaan, pero na-stranded ang mga ito sa Barangay Canlargo, Baez City. Noong January 26, tatlo sa mga ito natagpuan na lang na wala ng mga buhay. Nadagdagan pang listahan ng may isa pang patay na dolphin ang namataan noong January 27 at isa pa noong January 28. Noong January 31, isa namang spinner dolphin ang namatay sa Barangay Piapi sa Dumaguete City. Kaya suma total, 9 na dolphin ang natagpuang patay sa probinsya sa taong ito. Ano nga ba ang posibleng kinamatay ng mga ito? Alam niyo ba na mga dolphin hindi mga isda kundi mga mammals? Ibig sabihin, sila warm-blooded, humihinga hindi sa kanilang mga gills kundi sa kanilang mga lungs at nagpuproduce sila ng gatas para sa kanilang mga supling. Ayon sa IUCN Red List of Threatened Species, sa 41 species ng marine mammal na ito, 5 species at 6 na subspecies ang tinuring ng endangered. Kabilang sa mga banta sa mga dolphin, ang overfishing, polusyon at global climate change. Samantala sa isang pahiyan, inilahad ng lokal na pamahalaan ng Baez na ang 14 na dolphin na natagpuan sa bayan ng Baez isinailalim sa necropsy. Dito na pag-alaman na may long trauma ang mga ito bunsod ng matinding underwater pressure o malakas na pagsabog. Dahil sa tinamong mga sugat, kaya raw nalunod ang mga dolphin. Doon sa lesions po, meron na po siyang nangingitim na part. So, assumption namin, it could be matagal na, kumbaga chronic yung na-experience ng dolphin. Kaya siya nag-stranding kasi nga nahihina siya. Iniimbestigahan na ngayon ng otoridad kung paano nagtamo ng mga sugat ang mga dolphin. Isa siya sa mga dahilan pero hindi natin alam kung is it really dynamite fishing or meron lang underwater activities. Yung ear niya po ay nasa loob, hindi sa labas. Kahit po malayo yung blasting, let's say 150 meters, malaki na po yung epekto. Nakapanghihinayang lalo't ang mga marine mammal na ito, isa pa din sa tinuturing na pinakamatalinong hayop sa buong mundo. Alam niyo ba na mga dolphin ang isa sa pinakamatalinong hayop sa planeta? Kaya kasi ng mga ito na makipag-communicate sa isa't isa gamit ang dalawang klase ng tunog, ang whistle at click. Ang mga click ay ginagamit nila para pakiramdaman ang kanilang paligid sa pamamagitan ng echolocation. Kaya rin nila makipag-communicate non-vocally. Ibig sabihin, hindi nila ginagamit ang kanilang vocal area organs gaya ng larynx at ear sacs. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalab. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa palaro ng mga Tanhay City, Negros Oriental, hindi ka raw mabibitin. Ang kanila kasing pabitin, napakahaba. Alos sakupin na ito ang buong kalsada. Tara't makisaya tayo sa kanilang pista. Tiyak maraming nabibitin sa palarong ito. Para kasi may mauwing papremyo, kailangan makipag-unahan sa paglundag. At pag-agaw sa mga pagkain o di kaya laruan na nakasabit o nakabitin sa balag o kawayan. Ito ang pabitin. Pero ewan ko na lang kung mabibitin ka pa sa pabitin ng mga taga Tanhay City, Negros Oriental. Ang kanila kasing pabitin, mahigit 400 meters ang haba. Sa dami ng mga nakabiting papremyo, nagbisturan na itong banderitas na sinakop ang kalsada. Ang binansagan ngayong longest pabitin ng mga taga-Tanhay, bahagi ng taunan nilang Children's Day. Paraan daw nila ito ng pasasalamat kay Senyor Santo Niño. Way back in the early 1990s, nag-start na po siya, yung pabitin. All the chichirias in the pabitin are taken from the funding of the LGU. Yung nag-prepare ng lahat are our employees. Kuya Kim, saan po ba nagsimula ang pabitin? Kuya Kim, ano na? Ang pabitin ay isang tradisyonal na laro na pinakilala sa atin ng mga Kastila. Madalas natin itong nilalaro tuwing may pista o di kaya birthday party. Pero alam niyo ba noon, nakaugalian itong laruin tuwing Santa Cruz de Mayo.
Ito'y bilang pagunita sa paghahanap ni na St. Helen at ang kanyang anak na si Constantine the Great sa Krus ni Jesus. May isa pang sikat na tradisyonal na palaro na naging laman ng mga pista, lalo na sa mga probinsya. Kakasa ka ba sa pag-akyat sa napakadulas na kawayan para manalo ng premyo? Isa ito marahil sa pinakasikat na palaro tuwing may kapistahan. Ito ang Palo Sebo. Simple lang ang mechanics ng laro. Kailangan lang akyatin ng manlalaro ang isang mahabang kawayan at kunin ang premyo sa tuktok nito. Pero ang challenge, abay napakadulas nito dahil sa pinahin ditong mantika. Ang larong ito nag-ugat daw sa isang palaro sa Visayas kung saan nagpapaunahan ng mga kalalakihan sa pag-akyat naman sa puno ng nyog. Hawig din ito sa isang palaro sa ating kapitbahay sa Java, Indonesia. Ang tawag dito, Panjat Pinang. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Maraming netizens ang naaliw sa isang kakapanganak lang na chihuahua mula sa Cabanatuan City. Matapos kupkupin at alagaan ang isang daga na tila na pagkamalang isa sa kanyang mga tuta. Marami sa atin, makita lang sila, mamamatili na sa takot. Marami kasi ang dinadaga ang dibdib tuwing makakakita ng daga. Pero hindi ang kakapanganak lang na chihuahuang ito mula Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ang turing kasi niya sa isang naligaw na daga, isa sa kanyang mga isinilang na tuta. Siya si Tiny, ang fur baby ni Erwin. Hate daw talaga ni Tiny ang mga daga. Nakailang huli na po kasi si Tiny ng daga. Mas masipag pa nga po siyang manghuli kaysa sa pusa namin eh. Kaya nanlaki lang daw ang kanyang mga mata nang makita niya close na close ito sa isang daga. Kasi kilala ko yung mga kulay ng tuta. Gulat ako merong itim. Sinilip ko, nagulat ako. Daga pala. Nagtaka lang ako bakit ngayon ipinasok na dun sa loob ng ng box. Sinubukan pa raw alisin ni Erwin ang daga, pero Kinuha ko yung walis. Sinubukan kong iurong. Kaso nga lang si Tiny nagagalit. Kaya ang ginawa ko, kumuha ko ng tong, ang sipit dun sa daga. Pero bakit kaya tila na-attach si Tiny sa isang daga? Ayon sa isang veterinaryo, may iba't ibang posibleng rason kung bakit napagkamalang tuta ni Tiny ang isang daga. Possible siguro, tagal nang bumibisita doon yung daga, makakaamoy na rin ng mga tuta niya. Yung mga nanay, nahihirapan sila na identify or akala nila part ng family rin yun. Kung lagi nilang nakikita, amoy or nakakamingkil. Maring resulta din daw ito kung paano pinalaki ang aso. Kahit pa yung mga hunting breed yan, kaya siyang itrain na kasama sila na hindi niya aatakihin. Tama lang din daw na ilayo ni Erwin ang daga sa mga tuta ni Tiny. Kasi yung mga daga po, pwede magdala ng iba't ibang sakit. Una, leptospirosis. And then, nandyan rin yung Rocky Mountain spotted fever na tinatawag. Ang nagtatransmit naman ito yung mga ticks na makikita doon sa daga. Nakakamanghalang isipin ang pinamalas na maternal instinct ng chihuahuang si Tiny. Gayong may reputasyon sila bilang isa sa pinaka-aggressive na aso sa buong mundo. Ang mga Chihuahua ay isang dog breed na pinaniniwalaang nagmula sa state ng Chihuahua sa Mexico. Isa man sila sa pinakamaliit na dog breed pero may reputasyon sila na aggressive. Isa sa maaring dahilan nito ay ang tinatawag na small dog syndrome. Dahil maliit ang kanilang katawan, pakiramdam nila ay kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili sa mas malaking aso o tao. Ang kanilang aggressive behavior at maaari din daw dulot ng kanilang pagiging overprotective sa kanilang mga amo. Dahil din sa kanilang liit, mabilis din daw silang ma-stress kaya sila ay nagiging irritable. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nakapanlulumong balita. Isang pusa sa Davao City ang binaril. Nakaligtas kaya ito mula sa pang-aabuso? Nangihina at tila namimilipit sa sakit. Ganito ang kalagayan ng pusping si Blue nang isugod kamakailan sa isang veterinary hospital sa Davao City. Ayon sa veterinaryong si Doc Ronald, ang kawawang pusa di umano binaril. There's a 1.3 mm bullet sa hind leg niya. Pumasok dito yung bullet, dumiretso doon.
Si Bluey agad na sumailalim sa isang operasyon. Ang surgery is successful, so we managed to remove the bullet from the hand leg. I think it's really infected. Mabuti na lang daw, hindi tinamaan ng bala ang dibdib ni Bluey, kaya naligtas ito sa bingit ng kamatayan. 24 hours na kapag-recover. We make sure Louie is doing well. Hindi na siya masyadong in pain because of the pain relief. Kasi when he came in the hospital, really in pain siya. Pero sino nga ba ang may gawa nito kay Bluey? Ang animal cruelty o yung di makatarungang pagtrato at pananakit sa mga hayop ay isang krimen sa ating bansa. Paglabag ito sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998. Ang sino mang mapatunayang lumabag sa batas na ito, maaaring makulong at pagbultahin. Depende po kasi yun sa severity ng case. So most probably, there will be penalty. Yung implementation kasi hindi siya bumababa sa LGU. Proposal po lagi namin is dapat enforce yung barangay. Samantala, ayon kay Doc Ronald, nagpablatter na raw ang foreman o may-ari ni Bluey sa Talomo Police Station sa pag-asa mahuli ang bumaril sa kanya. Habang si Bluey na-discharge na at nagpapagaling na ngayon sa kanilang tahanan. The cat is really doing well. The owner said kumakain na siya, not painful anymore. We are really happy with the progress sa kanya. Sakali mang may manakit sa iyong alaga o may masaksiyan pang pagmamalupit sa mga hayop, ano ba ang dapat gawin? Payo ng isang animal rights group, sakali mang may manakit sa iyong alaga o may nasaksiyang pagmamaltrato sa hayop, mainam na kuhanan to ng litrato o video kung saan kita ang mga sangkot at lugar na pinangyarihan. Kung maari, mangalap din ng impormasyon sa iba pang mga nakasaksi. Magagamit kasi ang mga ito sa pagsampa ng criminal complaint. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sa malaparaisong isla ng Panglao sa Bohol, may nagpapabilib sa mga turista sa husay nito sa pagsakay sa skimboard. Pero ang ating viral skimboarder, hindi tao kundi aso. Kuya Kim, ano na? Ang mga turista sa Alona Beach sa Panglao, Bohol, hindi lang namangha sa breathtaking view ng isla. Pati na sa magpapakitang gilas ng asong ito na ang alam na trick, ang pagsakay sa kanyang skimboard. Pumunta kami sa Alona Beach sa Panglao. Tapos yun, nakita namin yung may-ari at yung aso na nag-skimboard. May mga turista ding naaliw kaya maraming ding nanonood. Ang skimboarder toko ng Bohol, ang half Labrador, half Aspin na si Brad. 8 buwan pa lang daw si Brad nang turuan itong mag-skimboard. Mula noon, naging bonding na ng dalawa ang mag-skimboard sa beach. Pero alam niyo ba kung ano pinagkaiba ng skimboard sa pamilyar na sa ating surfboard? Kuya Kim, ano na? Ang skimboarding at surfboarding ay parehong water sport na gumagamit ng board. Pero di tulad ng surfboarding na karaniwang ginagawa sa malalim na bahagi ng dagat na may malalaking alon. Ang skimboarding o skimming ginagawa sa mababaw ng tubig na malapit sa dalampasigan. Mas maliit din ang board na ginagamit ng mga skimboarders. Ang skimboarding unang ginawa noong 1920s sa Laguna Beach, California. Ideya ng lifeguard na si George Griffiths at kaibigan nitong si Jimmy. Mula noon, marami nang nahook sa naturang water sport. Maging ang asong si Brad. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.